Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Martes, ika-5 ng Hulyo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Bagyong papangalan ng Butchoy, posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Hulyo. Inihaing election protest ni Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo, tatalakayin na ng Korte Suprema ngayong araw. Cebu Representative Gwendolyn Garcia, pinakakasuhan ng Ombudsman dahil umano sa maanumalyang pagpapatayo sa Cebu International Convention Center noong 2006. 38 individual sugatan sa pagsulpot ng water spout sa Cuba. Kevin Durant ng Oklahoma lumipat na sa Golden State Warriors. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, kabilang sa marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mabigyan ng kuryente mga informal settlers sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang report ni Mon Hocson. Isa sa mga marching order ni President Duterte sa Department of Energy ay ang mabigyan ng sariling supply ng kuryente ang mga informal settler habang hindi pa ito nabibigyan ng maayos na relocation site. Ito ay bahagi ng National Electrification Program ng Kagawaran. I'd like to immediately look at the informal settlers plight, no? Na wala silang mga electric connection and they are coursing their connection to certain individuals and they have to pay more. Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, ipagpapatuloy niya ang National Electrification Program na matagal ng proyekto ng Kagawaran. Samantala, tututukan din ng bagong pamunuan ng Department of Energy na mabigyan ng supply ng kuryente ang lahat ng sambahayan, lalo na ang mga nasa liblib na lugar sa bansa. Sa ngayon, 72% pa lamang ng Mindanao ang mayroong supply ng kuryente, 90% sa Luzon habang 92% sa Visayas. Patitingnan ko immediately sa NEA and sa NAPOCOR na kung ano ang problema at bakit sa island provinces medyo hindi maganda ang supply ng electricity. Sosolusyonan rin ng DOE ang matagal ng problema ng National Grid Corporation hinggil sa right-of-way issues ng mga transmission lines. Hindi nakakarating ang kuryente sa ilang lugar sa Mindanao dahil pinasasabog ng mga di kilalang tao ang mga transmission tower. Ayon kay Cusi, sa pamamagitan ng kampanyang pangkapayapaan ni Pangulong Duterte sa Mindanao ay mareresolba ang kaso ng pambobomba sa mga transmission towers. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Kakasuhan na ng Office of the Ombudsman si Cebu Representative Gwendolyn Garcia sa Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang pagpapagawa ng Cebu International Convention Center noong 2006. Mula sa Ombudsman, may report si Joyce Balancho live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Ipinag-utos na nga ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong draft laban kay re-elected Cebu 3rd District Congressman Gwendolyn Garcia kaugnay na maanumalyang pagpapagawa ng Cebu International Convention Center o CICC noong governor pa siya ng probinsya taong 2006. Ayon sa Ombudsman, binanay na nila ang motion for reconsideration na ipinasa ng kampo nila Garcia matapos ang hanap ng sapat na basihan o probable cause ang anti-graft agency sa kaso. Maliban si Garcia, ng 11 counts ng graft ang siyam na bids and awards committee members at vice president ng WT Construction Incorporated na si Willie Te na siyang sangkot din sa konstruksyon ng CICC. Paliwanag ng Ombudsman, ini-award sa WT Construction Incorporated ang kontrata ng engineering, architectural works ng CICC na nagkakahalaga ng 830 million pesos na hindi sinailalim sa tamang proseso ng procurement. Mahigit 257 million pesos din anya ang nalugi ng gobyerno dahil sa pagbibigay ni Garcia ng unwarranted benefits sa contractor para sa dagdag pang serbisyo. Hindi rin niya isinailalim sa public bidding. Binigyan din naman ng Ombudsman na walang basihan ang pangyayaw ni Garcia na politically motivated lamang ang kaso. Aniya, sinisiguro ng Ombudsman na patas ang inahatid ng hustisya para sa lahat. Dinedesisyonan nila ang kaso base sa ebidensya at hindi sa motibo o political affiliation ng mga sangkot sa kaso. Or
Joyce Balancio nag-ulat mula sa Office of the Ombudsman. Tatalakay ng Supreme Court sa Anbang Session ngayong araw ang election protest ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Yes, Flor, kabilang sa mga nakatakdang talakayin sa regular anbang session ng Korte Suprema ngayong araw ang election protest ni Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ang Supreme Court anbang ang tumatayong Presidential Electoral Tribunal na may jurisdiction sa election protest sa Vice Presidente at Presidente. Sa kanyang protestang inihain nitong nakarang Miyerkules, siniling ni Marcos na mapawalang bisa ang proklamasyon kay Robredo at ideklara na siya ang tunay na nanalong Vice Presidente sa nakaraang halalan. Nais din ni Marcos na mabaliwala ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Hinihiling din niyang magkaroon ng manual recount sa 22 lalawigan at sa mga lungsod ng Bacolod, Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu at Zamboanga dahil sa umano'y mga anomalya sa pagsasagawa ng halalan doon. Batay sa panuntunan ng Presidential Electoral Tribunal, magkakaroon muna ng determination kung sufficient in form and substance ang protesta ni Marcos. Pagkatapos nito ay saka lamang padadalhan ng summons si Robredo upang sumagot sa protesta sa loob ng 10 araw. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. At sa iba pang mga balita, umapila sa Commission on Elections o kay COMELEC ang mga Bayan Bloc na ibigay na sa kanila ang third seat sa Gabriela Party List. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare live. Victor. Lakay muling nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections ang grupong Gabriela upang manawagan na aksyonan na ang matagal na nilang petisyon. Sa petisyon ng Gabriela, iginiit ng mga ito na may pagkakamali sa naging computation ng COMELEC dahil dapat ay 60 seats at hindi 59 seats ang nakalaan para sa marginalized sector representation sa Kongreso. At dahil mahigit 1.3 million votes ang kanilang nakuha sa nakaraang halalan, dapat silang mabigyan ng ikatlong upuan sa Kongreso. Sumaman rin sa panawagan ang iba pang miyembro ng Makabayan Bloc sa Kongreso. Nakiisa sa protesta si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Kabataan Party List Representative Sara Elago. Para sa Gabriela, masyadong mabagal ang aksyon ng COMELEC sa kanilang kahilingan na May 20 pa inihain sa unbank. Nagdala pa ang Gabriela ng isang tarpaulin na may larawan ni COMELEC Chairman Andres Bautista na nakakabit sa isang snail o suso. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kung wala pa ring aksyon ng COMELEC, sa susunod na linggo, iaakit na nila ang reklamo sa Korte Suprema. Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare. Nag-uulat muna sa Commission on Elections. Naka-alerto na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mandaue City dahil sa paparating na bagyong Butchoy. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Hindi pa man pumapasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ay nakaranas na ng pagbaha nitong weekend ang ilang lugar dito sa Cebu. Mahigit 12 barangay sa Mandaue City ang binaha matapos ang malakas na buhos ng ulan na tumagal ng ilang oras noong Biyernes. Kaya naman nakaalerto na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office, lalo na ngayong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Butchoy na posibleng magdulot ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Gabiron niya gawa na. Karon naka-experience sila. Nga kalit-kalit juga nga gawa ni Saka lagdayon ba. Nakahanda na ang mga rescue team at ang mga kagamitan nito sakaling magkaroon ng search and rescue operation. Kabilang sa rescue equipment ay ang life ring, throw bag, fiberglass boat, life buoy at rope. Inihanda na rin ang mga rescue team at ang trained disaster brigade ng 27 barangay sa lungsod upang makatulong sa disaster response. Pinapayuhan naman ang publiko, partikular na ang nasa landslide at flood-prone areas, na maging alerto at palaging mag-monitor o makinig ng weather advisory. Just in case nga musaka na gid ang tubig, like for example diha sa Panagdait, they know already nga kining tubiga is in a critical level na, so they have to move on. Evacuate gid sila. No pre-evacuation gid dayon.
Target ng lungsod ang zero casualty, kaya pinaplano pa ng LDRRMO na makapagsagawa pa ng mga training at seminar sa mga barangay ukol sa disaster preparedness. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. At sa kaugnay na balita, ngayong hapon na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Butchoy. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito ang report ni Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay, lalo pa pong lumakas itong bagyong may international name na Nepartak at ito po ay ina-expect na papasok sa Philippine Air Responsibility ngayon pong hapon at kanina pong alas 10 ng umaga ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 1,570 kilometers sa silangan po yan ng Baler, Aurora. Taglay po ang lakas ng hangin na 120 kph at yung pagbugso ay abot po sa 150 kilometro kada oras. Kumikilos pa rin po ito pa northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon po sa Pag-asa, yun pa rin po ang track na ipinakikita nitong bagyo na tatawaging Butchoy sa oras po na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, kung saan tatahakin po yung northeastern part ng Taiwan at dediretso po ito sa may area ng China. Pero gayon pa man ay ina-expect din po ng Pag-asa na hihigop po ito ng habagat o yung southwest monsoon. Ito po ang inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, partikular yung western section ng Visayas at maging yung area po ng Mimaropa o yung Mindoro, Marinduque, Romblon hanggang sa may area po ng Palawan. Kasama na rin po ang Metro Manila. Yung weekend po natin, expect po natin na magkakaroon tayo ng maulang panahon dahil nga po dito sa pag-intensify o paglakas ng habagat dahil po sa bagyo na paparating sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay wala pa namang nilalabas na gale warning ang Pag-asa sa anumang baybayin ng ating bansa. Hindi pa ganun kalakas yung southwest monsoon o habagat, pero malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Yung ating ulat panahon, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo. At mula sa Pasig City, may report si Monokson live. Yes, Mon. Yes, Lakay, magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo ang Meralco. Sa kasalukuyan, patuloy na isinasapinal ng Meralco ang mga datos upang malaman kung magkanong itataas ng singil sa kuryente. Isang presko nang ipinatawag sana ngayong alas 12, subalit nabove ito ng 2 p.m. dahil sa kinakalap pang mga impormasyon. Pinagpauna na ng Meralco na magkakaroon ng pagtaas sa singil ngayong buwan dahil sa madalas sa pagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente noong Hunyo. 5 beses nagkaroon ng yellow alert sa Luzon noong Hunyo dahil sa di-inasang pagbagsak ng ilang mga planta. Ibig sabihin nito ay umabot sa critical na level ang supply ng kuryente. Ayon sa Meralco, batay sa mga pangyayari noong nakaraang mga panahon, kapag naging madalas ang pagnipis ng supply ng kuryente, ay nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng kuryente sa merkado. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat mula sa Pasig City. Department of Health ang record sa pinakamalaking human blood formation sa pagsisimula ng Blood Donors Month celebration. Mula sa Iloilo City, may report si Lalaine Moreno live. Yes, Lalaine. Yes, Flor. Magandang tanghali. Formal lang simula ng DOH ang kick-off celebration ng Blood Donors Month ngayon dito sa Iloilo City. Sinimulan ito sa Unity Walk kaninang alas 7 ng umaga kung saan nakasuot ng pulang t-shirt at sombrero ang mga lumahok. Pinangunahan ng bagong kalihim ng DOH na si Jean Rosel Obial ang selebrasyon kung saan highlight ang pagsasagawa ng human blood formation. Ngayong taon na break ng DOH ang sarili nitong record sa pinakamalaking human blood formation matapos umabot sa 5,000 ang participants. Doble ito kumpara sa record ng DOH noong 2015 na nasa 2,500 lamang ang participants. Layunin ng aktibidad na maipaunawa sa publiko lalo na sa mga kabataan ang kahalagahan ng pag-donate ng dugo. Napili ng DOH ang Western Visayas bilang venue ng selebrasyon dahil pangalawa ito sa may pinakamaraming donated blood collection sa bansa.
noong 2015. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng mass bloodletting dito na pinangunahan mismo ni Secretary Obia. Target ng DOH nga na makakolekta ng 1 milyong unit na dugo ngayong taon upang masapataan ang pangailangan ng dugo ng marami nating mga kababayan. Yan muna ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Flor. Lalaine Moreno, nagulat mula sa Iloilo City. Manatili po nakaantabay, magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, pinatututukan ng pinuno ng pambansang pulisya ang paggamit ng internet ng mga sindikato. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Naglabas na nga ng direktiba si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa para tutukan ang mga online transaction na ginagamit ngayon ng mga sindikato na may kaugnayan sa droga. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Superintendent J. Guillermo, internet na ngayon ang pangunahing linya ng komunikasyon dahil sa mas mabilis na transaksyon. Samantala, kasunod ng isinagawang drug test ng mga opisyal ng PNP noong Biyernes, sumalang din ang mahigit sa 70 tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ngayong araw. Base na rin ito sa kutusan ni General Bato de la Rosa. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Isang pulis ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing sa Camp Olivas kahapon. Samantala, 2 tauhan ng Human Resources Division ng PNP Central Luzon ang inalis sa pwesto dahil sa umano'y pangingikil. Mula sa San Fernando, Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Joshua. Yes, Flor, inihayag ni PNP Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino na may isang pulis na nagpositibo sa isinagawang random drug testing kahapon dito sa Camp Olivas. Hindi nakala ni Director Aquino na magmumula pa sa opisina ng Regional Director ng Police na magpo-positibo sa bawal na gamot na may ranggong Officer 1. Isa sa ilalim muna sa isang confirmatory test sa PNP Crime Lab ang pulis at kapag napatunayan ngang gumagamit ng bawal na gamot ay kakasuhan nito at tatanggalin sa serbisyo. Sinabi rin ni Director Aquino na may nirelieve siyang 2 opisyal sa Camp Olivas dahil sa issue ng pangingikil. Isang SPO4 at PO3 mula sa Regional Personnel and Human Resources Division sa Camp Olivas ang inalis sa pwesto matapos matanggap ang report sa umano'y panghihingi nila ng pera sa mga hindi pumapasa sa eksaminasyon ng mga gustong maging pulis. Mula 30,000 hanggang 100,000 pesos umano ang hinihinging halaga ng salapi ng 2 pulis kapalit ng pagpasa sa pagsulit ng mga nais makapasok sa serbisyo. Sa ngayon ay hindi muna inilabas ng PNP Central Luzon ang pangalan ng 2 dahil patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Flor? Joshua Antonio, nagulat mula sa San Fernando, Pampanga. Samantala naman, isa sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Calamba, Laguna ang mga empleyado nito sa mandatory drug testing. Narito report ni Sherwin Kulubong. Mahigit 1,000 empleyado ng City Hall sa Calamba, Laguna ang inatasan ng kanilang punong lungsod na sumailalim sa mandatory drug testing. Una nang nagpa-blood at urine drug test kahapon si Calamba City Mayor Justin Chipeco kasama ang ilang matataas na opisyal ng syudad. Ayon sa alkalde, ang hakbang na ito ay pagpapakita ng suporta sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagsugpo sa iligal na droga. Nakakahiya naman siguro. Nagtatrabaho ka sa gobyerno, ikaw mismo nagdodroga ka. So yun ang basic na lang di ba, na pinakamaganda na lang magpakita ka ng ehemplo. Binalaan naman ng opisyal ng Calamba na tatanggalin sa serbisyo ang sino mang empleyado na hindi sasailalim sa mandatory drug testing. Hindi na namin sila i-renew kung sila po ay empleyado. Yun na muna tayo, ha? Nagalok naman ang rehabilitasyon ng lungsod sa mga empleyadong aamin na sila ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at handang talikuran ang masamang gawain. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tutulong ang hukbong sa Sambataan ng Pilipinas sa pagkalap ng mga impormasyon na magagamit sa pagsugpo sa iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Coz live. Rosalie.
Ngayong tanghali lakay, ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Ricardo Visaya na handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na suportahan ng pulisya sa isinusulong ng Administrasyong Duterte na supili ng iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Pangunahing makakatulong ang bawat tauhan ng AFP sa pagkalap ng intelligence o impormasyon kaugnay nito. Gayon din kung kinakailangan ng dagdag na puwersa, nakahandang mag-provide ng karagdagang tauhan ng militar sa pag-neutralize, paghuli o pagsupil sa mga drug lords, pushers at users ng ipinagbabawal na gamot. Una nang sinabi ni Lieutenant General Visaya na magdadagdag sa armament acquisition program ang militar upang paigtingin ang suporta sa PNP at paigtingin din ang pakipag-alyansa upang mabuwag ang mga sindikato at organized crime groups. Binubuo ngayon ng AFP ng 130,000 mga tauhan ng militar sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Marine Corps. Lakay. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. At balikan natin ang ulat ni Dante Bento mula sa Zamboanga. Kagnay po nga po sa nadaragdagang bilang ng mga sumusukong sangkot sa ilegal na droga. Dante. Yes, Lakay, magandang tanghali muli. Umabot na nga sa 2,960 ang bilang ng mga drug personality na sumuko sa buong Zamboanga Peninsula sa gitna yan ng ipinapatupad na kampanya kontra illegal na droga. Sa nasabing bilang, 2,112 ang nagmula sa Zamboanga City at ang nalalabi ay mula na sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Lakay, ayon sa PNP, ang mga sumukong drug personality ay isa sa ilalim sa monitoring habang nagsasagawa sila ng oplan tukhang o katok at pakiusap sa mga barangay. Umapila rin sila ng kooperasyon sa komunidad upang masugpo ang illegal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan mas dato ng bagong administrasyon. Samantala, sa ilalim rin sa drug test ang mga direktor ng Police Regional Office 9 o PRO9 ngayong umaga. Pinangunahan ito ni PRO9 Director, Police Chief Superintendent Billy Beltran kasama ang commander ng AFP Task Force Zamboanga na si Colonel Juby Maxoy. Ayon sa PRO9, mula noong Enero ay 4 na sa kanilang mga tauhan sa buong rehiyon ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sumasailalim na ang mga ito sa proseso ng investigasyon at posibleng ma-dismiss sa serbisyo kapag napatunayang lumabag sa batas. Yan po ang update mula sa Zamboanga, balik sa Lakay. Muchas gracias, Dante Bento mula sa Zamboanga City. At naman sa tamang proseso, ang alinmang hakbang ng Communist Party of the Philippines o kay CPP-NPA sa pagtulong sa pamahalaan sa pagsugpo sa ilegal na droga. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Kinikilala ng Duterte administration ang ipinatutupad na proseso ng New People's Army o NPA sa pagkilala sa mga sangkot sa iligal na droga. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa ginawang pahayag na pagtanggap ng Communist Party of the Philippines o CPP sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang grupo na makilahok sa operasyon laban sa iligal na droga. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, lahat ng magiging hakbang ng armadong grupo ay kinakailangan pa rin naman na dumaan sa tamang proseso. Yung sinasabi niya ay kumbaga kinikilala niya na meron din silang karapatan in order to be able to combat the whole war on drugs. The whole war on drugs. So ang sinasabi ko po ay kung ano man ang mangyari, it will still go to a process. Hindi naman po ito basta free for all. Gaya rin ng bagong administrasyon, tinukoy rin ng CPP-NPA ang ilang malalaking drug trafficker na umano'y mula sa mga opisyal ng pulisya at militar. Una na ring hinimok ng pamahalaan ang lahat ng sektor na makipagtulungan sa kampanya ng Duterte administration laban sa iligal na droga at kriminalidad tungo na rin sa ikauunlad ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Bagong balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Caloocan City kagabi. Narito ang report ni Maki Libradilla. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team na nakahandusay sa kalsada ang isang lalaki matapos sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Zavarte Road, corner Ilang-Ilang Street sa Caloocan City pasado 1:00 kaninang madaling araw. Dahil dito, agad na nilapatan ng paunang lunas ang biktima na nagtamo ng sugat sa bibig.
Hindi rin ito makatayo dahil sa iniindang pananakit ng katawan, kaya agad na itong dinala ng Caloocan Rescue Team sa pinakamalapit na ospital. Kita pa sa CCTV ng Barangay 175 ang naturang lalaki na tila nag-alangan sa isa pang kasalubong na motorsiklo kaya ito sumemplang. Galing pa umano siya ng birthday party at pauwi na sana ng bahay bago tumagilid ang motorsiklo. Nadiskubre ng mga tauhan ng barangay ang isang bote ng alak sa loob ng kanyang bag. Ayon pa sa barangay, accident-prone area ang lugar dahil kurbada at pababa ang daan kung kaya't kinakailangan ng ibayong pag-iingat. Maki Libradilla, UNTV News, Worldwide. Napinsala ang ilang bahay at shops at aabot sa 38 ang nasugatan sa pagsulpot ng malakas na water sprouts dulot ng tinawag nilang freak storm sa Cuba. Ayon sa ulat, nabuo ang water sprouts noong Sabado ng gabi sa Playa de Caimito sa katimugang bahagi ng Cuba. Ayon sa nakakita sa pangyayari na nilabas sa state-run website na Cuba Debate, umabot sa 5 metro ang taas na water sprout na mas mataas pa sa mga alon. Mabilis din umano ang takbo ng mga water sprout na nasa 7 ang bilang. Nagkaroon naman ng pagguho ng lupa at mudslides na sa matinding buhos na ulan kahapon sa siyudad ng Tongren sa Guizhou Province sa China. Agad namang responde mga rescuers sa may 500 mga residente na stranded sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 2,500 tao na likas sa mas ligtas na lugar. Nagpapatuloy ang rescue operations sa mga apektadong lugar. Palakasan, umalis na si former NBA Most Valuable Player Kevin Durant sa Oklahoma Thunder at lilipat na sa Golden State Warriors. Si Durant ang pinakamalaking player sa free agent market na nakuha ng Warriors. Si Durant ay 4 times league scoring champion at 7 times All-Star at siyam na season na naglaro sa Thunder franchise. Sinabi ni Durant sa kanyang post sa Players Tribune website na ang paglipat sa Warriors ang pinakamahirap na desisyon na kanyang ginawa sa kanyang professional career. Nanatili si world number 1 Serena Williams sa kanyang paghahangad na masungkit ng 22nd Grand Slam title matapos na talunin niya ang 13th seed na si Svetlana Kuznetsova 7-5, 6-0 sa 4th round ng Wimbledon tournament. Dahil sa panalo, umusad si Williams sa quarterfinals ng torneo at makakasagupa niya si Russian Anastasia Pavlyuchenkova. Sa men's singles, pumasok na rin sa quarterfinals si world number 2 Andy Murray. Si Joe Wilfred Tsonga ng France ang quarterfinals assignment ni Murray. Ang isang British family ng exclusive overnight stay sa Eiffel Tower apartment sa Paris, France matapos na magwagi sa patimpalak ng isang vacation rental site. Narito ang report ni Yoshiko Sata. Nabigyan ng once-in-a-lifetime experience sa Eiffel Tower ang Briton na si Michelle Stevenson kasama ang dalawa niyang anak na may autism na sina Bailey 7 na taong gulang at Casey 6 na taong gulang matapos manalo sa isang patimpalak ng vacation rental site na HomeAway noong Hunyo at 30. Nanalo ang British family na ito ng isang exclusive overnight stay sa 188 square meter Eiffel Tower apartment na itinayo sa loob lamang ng halos 48 oras, kung saan naman kitang-kita sa pamamagitan ng malalaking bintana ang mga sikat na tanawin sa Paris, France, gaya ng Arc de Triomphe at Sacré-Cœur Cathedral. Mahigit 150,000 tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang sumali sa contest sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong kung anong gagawin sakaling mapasa kanila ang HomeAway Eiffel Tower apartment sa loob ng isang gabi. Samantala, kasabay ng ika-50 anibersaryo ngayong taon ng science fiction show na Star Trek, bubuksan sa publiko ang isang exhibit sa New York, ang Star Trek The Starfleet Academy Experience. Mararanasan dito ng fans na maging mga Starfleet Academy cadet at matuto ng iba't ibang specialties sa communication, medical, navigation at science. Makikita rin sa exhibit ang props at costumes na ginamit sa nasabing television show. Maaaring bisitahin ng Star Trek The Starfleet Academy
Academy experience mula July 9 hanggang October 31 sa Intrepid Sea Air and Space Museum Complex sa New York, USA. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lacay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.